Masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it tatted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Liliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Miyerkules, 15 sa buwan ng Abril taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Resignation ni National Security Advisor Eduardo Año tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. Panibagong round ng rollback sa produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Mas mababang forecast ng oil industry sources sa rollback ng diesel, tinabla naman ng DOE. 20 pisong tapias presyo pinanindigan. Peace negotiation ng US at Iran maaaring buksan muli ngayong linggo. Pagtaya ng IMF sa paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong 2026, binabaan. Pagdududa sa kanyang scholastic record, inalmahan ni Vice President Sara Duterte. 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan. Ininspeksyon ng DPWH, wala namang natagpuang struktura sa lugar. At ambulansya na nag-counterflow, rider patay, isa pa critical sa Cebu City. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa tungkulin ni National Security Advisor Eduardo Año. Sa isang briefing sa Palasyo ng Malacanang, kinumpirma ni Undersecretary Attorney Claire Castro na nagdesisyon si Año na magretiro na sa serbisyo publiko. Pinasalamatan naman ng Palasyo ang kalihim para sa kanyang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa mga Pilipino. Narito ang tinig ni Castro. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As
As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. Samantala, sa kanyang pahayag, sinabi naman ni Secretary Anyo na epektibo ang kanyang pagre-retiro bilang National Security Advisor at Director General ng National Security Council bukas at sa 6 ng Abril. Ayon kay Anyo, nagdesisyon siya magretiro na lamang dahil kailangan niyang pagtuunan ng pansin ng kanyang kalusugan. Papalitan naman si Anyo ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. na may malawak ding karanasan sa military operations, defense planning at national security. Samantala, posibleng masundan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa 2 araw na trading. Ayon kay Energy USEC Sandy Sales, bahagyang bumaba ang presyo sa global market sa kabila ng anunsyong blockade sa Strait of Hormuz ni US President Donald Trump. Kung magpapatuloy anya ang ganitong market reaction, maaaring mas maging stable ang presyuhan o magkaroon ng rollback. Pero paalala ni Sales, may natitira pang 3 araw na trading sa world market na magdidikta ng price adjustment. Pakinggan at panuorin po natin is si USEC Sandy Sales. Of today, actually yung price for the 2 days, medyo bumaba pa rin ang MOPS. So even with yung pronouncement ni President Trump na nag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz, apparently yung market is not pricing that in, na medyo bumaba pa yung map. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Samantala, sa kaugnay na balita, inagapan na ng Palasyo ng Malacanang na itakda sa 20 pesos kada litro ang rollback sa diesel, epektibo naman kahapon. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bago inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang latest rollback, may mga impormasyon na 8 hanggang 10 piso lamang bawat litro ang tapyas presyo sa diesel. Binigyang din ang kalihim na batay sa calculation ng DOE. Hindi naman dapat bumaba sa 20 pesos bawat litro ang reduction sa halaga ng diesel na mababa sa naon ng pagtayo ng oil industry sources. Narito ang tinig ni Secretary Garin. Ang calculation, ang DOE kasi niyan, very mathematical yung yung rollback or increase niya. Kinukuha yung averaging based on international trading, kung ano yung closing niya every day, na average yung 5 araw, 5 days. And then up and down siya. Kung nag-increase siya compared to last week na average, then mag-i-increase siya. So we do that week on week. Now, ang calculation ng DOE as of last week was 20 pesos ang rollback niya. Kaya nga, nag-float ng mga 10 pesos, 8 pesos. That was not correct. That's why it was announced na 20 talaga. Kasi ganun talaga yung presyo dapat eh. Samantala, ayaw maging kampante ng Department of Energy sa commitment ng Iran na payagan ng Pilipinas sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na bukod sa gitnang silangan, maaari namang mag-import sa South Korea, Japan at Russia ang oil companies. Ayon sa kalihim, mahirap pa sa ngayon na dumaan sa Strait of Hormuz. Pakinggan natin, narito ulit si Secretary Garin ng DOE. I think it's the risk na naninervyos yung mga oil companies natin or any other company would order there kahit safe passage ka. Kasi baka ng bomba, insurance pack, transportation, expensive. Lucky enough, we have access. May ibang sources. Start na tayong kumausap lahat ng ambassadors, kinausap natin. Nag-explore na tayong ibang countries na rin. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng makaranas ng aberya sa supply ng kuryente ang bansa ngayong tag-init.
Gayunpaman, niliwanag ng kalihim na kung magkakaroon man ng power outage, ang problema ay hindi dahil sa epekto ng global crude prices. Ayon sa opisyal, katiting na porsyento lamang ng mga planta ng kuryente ang gumagamit ng diesel sa operasyon. Sa banayan ng programang 2x2, sinabi ni Garin na sakaling magka-brownout, ito ay karaniwang sanhi ng pagpalya ng mga planta sa panahon ng tag-init. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag muli. Will there be a shortage because of the diesel increase? No. Will there be interruptions, blackout? Possibly, but not because of the price increase. Kung ano yan, ibang causes na yan. It could be, I don't know, baka may breakdown ng power plant. Breakdown ng power plant, maintenance nila or linya natin. May parating na 22,000 metric tons na LPG sa bansa sa susunod na buwan. Ayon kay Energy USEC Sandy Sales, kinontrata ito ng Department of Energy o DOE sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company. Inaasahan ang delivery nito sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo, kaya magkakaroon ng kaunting buffer stock. Tiniyak ni Sales na patuloy silang naghahanap ng alternatibong sources upang mapataas ang inventaryo. Panoorin po natin at pakinggan ang panayam kay USEC Sandy Sales. So they've just signed for 22,000 metric tons of LPG. So ang delivery window nitong cargo is sometimes second to third week of May. So magkakaroon na rin tayo ng konting buffer stock sa LPG, but they are also continuing to look for other sources para meron tayong continuing product sustenance in terms sa inventory levels. Samantala, sa iba pang mga balita, sana'y puwersa naman ang Department of Energy at sandatahang lakas ng Pilipinas para matiyak na matatag ang energy security ng bansa. Ayon sa Energy Department, layon nitong pag-ugnayin ang kanilang mga inisyatiba para sa fuel sustainment, energy resilience at critical infrastructure support sa military operation, partikular sa panahon ng crisis at national emergency. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng reliable fuel supply system, pagpapalakas ng logistics at infra-resilience at sa pagsulong sa integration sa renewable energy solution sa mga pangunahing sektor. Idiniindi ng DOE ang kanilang papel sa pagsuporta sa pambansang depensa at sa humanitarian assistance in disaster response. Maaring ituloy ng Amerika at Iran ngayong linggo ang peace negotiation sa Pakistan. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump matapos mag-collapse ang usapan noong weekend dahilan upang magpataw ng blockade ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Sa isang panayam ng New York Post, ipinahiwatig ni Trump na maaring itakda sa susunod na 2 araw ang resumption ng negosasyon. Dahil hindi humantong sa kasunduan ang pag-uusap sa Islamabad kamakailan, nabahira ng pagdududa ang resulta ng umiiral na 2 linggong ceasefire sa gitnang silangan. Kabilang sa mungkahi ng US ang pagtatakda ng 20-year suspension sa lahat ng nuclear activity sa Iran. Ayon sa source, hanggang 3 taon lang ang maaring ikonsidera ng Tehran sa naturang proposal. 28 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon, binabaan ng International Monetary Fund ang forecast nito sa paglago naman ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Mula sa 5.6% noong Enero, tinapyasan ng IMF sa 4.1% ang forecast growth sa Pilipinas. Sa isang statement, tinukoy ng higanting financial institution ng war shock sa ekonomiya dahil sa sigalot sa Middle East. Noong 2025, naitala sa 4.4% ang growth rate sa bansa, na pinakamababa naman sa nakalipas na 14 na taon. Batay naman sa pagtaya ng economic managers, maaaring lumago ng mula 5 hanggang 6% ang ekonomiya ngayong taon. Gayunpaman, taliwas ito sa projection ng Asian Development Bank dahil ang kanilang forecast ay nasa 4.4% lang na magiging growth outlook para sa taong ito. Dumepensa naman si Vice President Sara Duterte sa mga paratang ni Ramil Madriaga tungkol sa kanyang academic record sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment laban sa kanya.
Maring itinanggi ng Vice Presidente ang paratang ni Madriaga na kinailangan niya ng tulong sa pag-aaral ng abogasya para makatapos. Ayon kay Duterte, natapos niya ang law school sa sariling kakayahan, walang hinihinging espesyal na pabor at pumasa sa bar exam sa unang take na may average na 80%. Binatikos din ni Duterte ang pagdinig ng Committee on Justice na tinawag niyang mini trial na anyay sumasalamin sa abuso at katiwalian ng ilang mambabatas. Binigyan din niya na maging ang unang impeachment case ay nadungisan ng alegasyon ng panunuhol at hindi rin umano naiiba ang kasulukuyang proseso. 29 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Bumuelta naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga at sinabing may ibang motibo ito sa kanyang pagtistigo sa House impeachment hearing. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Atty. Paulo Panelo Jr., ang legal counsel ni Vice President Sara na meron namanong text message si Madriaga kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na bumaligtad na rin para maging state witness at makalaya sa kulungan. Si Colonel Nolasco ay dating DepEd Security Officer ni BP Sara nung siya pa ang kalihim ng Department of Education. Tinawag ni Atty. Panelo na walang katotohanan o katang-isip at laway lamang ang puhunan ni Madriaga sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice kahapon. Narito si Panelo. Sabi sa text messages, Lieutenant Colonel Nolasco, bumaliktad ka na, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko binigay. Huwag kang mag-alala sa akin, makakalaya ako kasi magiging state witness ako. So yun po ang nagkukumpirma na kung ano ang motibo nito. At mind you sir, again, just to reiterate, nasa perjury complaint po yan. Meron pong record ang House Justice Committee niyan. So nakita nyo na po kung gaano ka moro-moro yung ginagawa nila dyan. Nagbubulag-bulagan sila doon sa katotohanan dyan sa House Justice Committee. Wala namang alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y term sharing agreement nila ni Vice President Sara Duterte. Itong sagot ng Malacanang kasunod ng sinabi ni Ramil Madriaga sa hearing ng House Committee on Justice sa impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang personal knowledge si Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing issue. Pagbibigay din ni Castro, hindi mangangampanya ang Pangulo para ibigay posisyon kahit kanino. Kasabay nito, tiniyak ng opisyal na tuloy ang trabaho ng presidente at tatapusin ang kanyang termino. Narito po si Yusek Claire Castro. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Samantala sa kaugnay pa ring balita ng gagalaiting itinanggi na Senator Jaime Marcos ang umano'y term sharing sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay batay naman sa sinumiting affidavit ni Ramil Madriaga sa House Committee on Justice Impeachment Hearing. Sabi ni Senator Jaime, kailanman ay walang napag-usapang term sharing. Nagtataka ito kung paano nalaman ni Madriaga ang term sharing na wala naman siya sa mga naganap na pag-uusap noong 2021. Pinagdudahan din ni Senator Marcos na sinungaling pinagdiinan din ni Senator Jaime na sinungaling si Madriaga dahil sa kanya mga testimonya sa Kamara de Representante. Narito si Senator Jaime. Madriaga, sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno.
Samantala, suportado ng karamihan ng mga Pilipino ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa survey ng Okta Research na ginawa mula noong March 19 hanggang March 25. Ayon sa resulta, 69% ng mga mamamayan ang naniniwala na dapat litisin ang Vice Presidente, habang 28% ang tutol at 3% ang undecided. Lumabas sa survey na pinakamarami sa mga sumusuporta sa impeachment trial ay mula sa Visayas, 83%, sumunod sa Metro Manila, 81%, at Balance Luzon, 69%. 61% naman ang sumusuporta mula sa Mindanao, habang 38% ang tumututol na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Ipinahayag ng Okta na sa kabuuan ng socio-economic groups, majority ay sumasang-ayon sa impeachment at pinakamababa sa Class E sa 54%. Ang tugon ng masa survey ay may 1,200 respondents na may edad 18 at tinanong sa pamamagitan ng face-to-face interview. At mo dapat na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!